In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Amen and amen. So my name is Pastora Malu, the head of the Care Group Evangelism Department. So let's talk about evangelism. Pero, review po muna tayo. No, sabi po sa John 1:38 to 39, so ito po yung ating lesson ay simplicity of evangelism. No? Sabi po, Jesus looked around and saw them following, "What do you want?" He asked them, they replied, "Rabbi." Ano po ibig sabihin ng rabbi? Means teacher. Where are you staying? Come and see. No? Nakita po natin yung napaka-iksing phrase. No? Ang sabi, come and see. No? The very first invitation of Jesus. Pinaka-maiksi at pinaka-madali pong salita. Ito po yung ginamit ng ating Panginoong Jesus. At alam niyo po ba, mga kapatid, marami siyang naging tagasunod. Nagpapatunay lang po na hindi po natin kailangan yung maraming salita para po tayo ay humayo o lumabas. No? Kailangan lang po natin ay marunong mag-invite. Amen po? Kaya po ba nating mag-invite? Kaya po ba? Amen. So, kasi po alam niyo po ba, mga kapatid, si Lord Jesus ang unang nag-invite, no? Sino in-invite niya? Ang mga tao, ang alagad niya. Kaya mga kapatid, kung si Lord Jesus nag-iimbita, no? Dapat tayo rin po nag-iimbita. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, mag-imbita ka, kapatid. Ayan. So our proposal or mungkahi, basahin po natin. So anong sabi? You don't have to know it all. Just invite, no? So let God's word do the heavy lifting, kapatid, no? So ngayon po, let's talk about the simplicity of evangelism. No, kapatid, ito po yung pinakamadali, no? The easiest, effortless, walang ka-effort, no? Uncomplicated, very simple. So, don't complicate. Don't even overthink. Huwag kang masyadong mag-isip. Amen po? Amen. So, review lang po ito. Number 1, ito po yung diniscuss ko dati. No? Anong sabi po sa number 1? You don't have to be expert. So, hindi mo naman pala kailangan, kapatid, na ikaw ay maging expert. And number 2, ang sabi po, Jesus didn't train experts first. So si Jesus, hindi siya nag-train ng mga experts. Amen po? Amen. And number 3, ano po ang sabi? You can share without knowing everything. So pwede kang mag-share, pwede kang magbahagi kahit wala kang masyadong alam. Kahit hindi mo alam ang lahat. Amen po? Amen. Natatandaan pa po ba ninyo, mga kapatid, yung kwento tungkol po sa Samaritan woman? Natatandaan. Sino po nakakatanda sa Samaritan woman? In John 4. Sabi po dito sa John 4:29, "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Christ?" So sabi po niya, yung babaeng Samaritana po, ito po yung babaeng Samaritana, hiyang-hiya. No? Hiyang-hiya po siya.
nagtatago siya. Every time po na sumasalok siya ng tubig sa balon, siya po ay nagtatago. At kung kailan po siya sumasalok, yung tirik na tirik ang araw. No? Doon sa hindi siya makikita ng mga tao. Amen po? Bakit? Bakit kung kailan tirik na tirik at kung kailan walang tao? Kasi nahihiya po siya. Bakit? Siya po ay maraming asawa. Amen po? She has had 5 husbands. So, yung husbands, may divorce, merong hiwalay, merong dead na. Pero kapatid, nung na-encounter niya ng totoo si Lord Jesus sa balon, no? At matanggap po niya yung living water, naging matapang siya sa pag-share ng good news tungkol kay Kristo. So mga kapatid, sa mga kananayan na narito ngayon, mga kababaihan nanonood sa ating online, sa maraming kinatatakutan, sa mga minamaliit, sa mga hindi pinakikinggan, sa mga namatayan, na byuda, sa iniwan ng mahal sa buhay, sa nawalan ng trabaho, sa nawalan ng kabuhayan. Kapatid, God saw the woman at the well. Kaya kung kapatid, nakita ng Diyos yung woman at the well, kapatid, God sees you too. Amen? God sees us. Nakikita ng Diyos kung ano ang ating mga kalagayan. Amen po? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So ano po ba ang point ko dito? The Samaritan woman didn't have theology degree. Hindi po siya nag-aral. Hindi siya kumuha ng theology, no? But she had a story. Meron siyang kwento, kapatid, no? A simple come and see na sinabi niya is powerful. Makapangyarihan po ito. It begins with a story by rewriting reality in the minds of people. Basta magkwento ka lang, then let God, let His Word make it happen in reality. Amen po? Amen. So kapatid, think about this. Pag-isipin po natin, what simple invitation could you give today? Anong simpleng imbitasyon ang kaya nating gawin ngayon? Mayroon po ba? Mayroon po ba? Amen. So kapatid, simulan po natin ito sa simple. Bakit? Kasi po, yung simple, syempre, madaling gawin. Amen po? Simple things are just easy to do. Amen po? So let's continue. Ngayon po, dadako na po tayo sa ika-4 na simplicity of evangelism. Number 4. Basahin po natin, bringing someone is enough. Ayan. No? Yung magdala ng kahit sino, sapat na po sa Diyos. Amen? Salamat po sa mga nag-amen. No? So tingnan natin, sabi, kahit sino. Ayan. Sabihin mo nga sa katabi mo, sa kanan o kaliwa, sabihin mo, kahit sino. Ayan, thank you po. So, kahit sino, pwede mong dalhin sa Lord. Pwede mong dalhin sa church. Amen? Tanong, mahirap po bang magdala? Mahirap po ba? Sabi ko,
kahit sino, no? Kung hindi mo madala ang asawa mo, try mo yung anak mo. Ilan ang anak mo? Baka may 9 kang anak. Try mo sa 9 na yan. Pag ayaw pa rin po eh. Try mo yung pamangkin mo. May pamangkin po ba kayo? Amen. Ayaw pa rin. Try niyo yung apo nyo. Sino may apo? Ayan. Inaalagaan nyo nga yan eh. Try mong dalin. Amen? Ayaw pa rin po. So eto, ayaw eh. Kahit sino na lang na may buhay. Kahit sino na gumagalaw sa bahay nyo. Sino gumagalaw sa bahay nyo? Baka si Bantay o si Muning, kung wala ka talagang madala, kapatid, malay nyo naman. Sabi nga, kahit sino. Amen? Baka ito na ang simula. Amen po? Amen. So, ano ang goal natin? Bring someone to Jesus. Amen? So, pwede pong kumare. Sino may kumare? Meron pa ba kayong Mars? Ayan. Meron kayong kumpare? Yes. Meron po kayong kaklase? Meron ba kayong kaibigan? Katropa? Dabarkads? Ayun naman pala eh. Ang dami nyo naman pala. Katsikahan? Kamarites? Kazumba? Katrabaho? O yan. Kahit sino, pwede. Sabihin nyo po, kahit sino, pwede. Ayan. Kasi, ang problema, kapatid, na-try mo bang magdala? Na-try mo bang mag-invite? Hindi sila makakibu eh. Baka hindi pala nagtatry. Hello, mga kapatid, 10 years na po tayo. No? So, subukan mo, kapatid. Amen? Sabi mo sa katabi mo, subukan mo. Kasi po dito sa John 1:42, sa New Living, dito po, and he, Andrew, brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John, and you will be called Cephas," which when translated is Peter. No? Greek word po ay Petros, a piece of rock, meaning kapirasong bato. Isang bato na likas po na matigas. Ito po yung bato na hindi natitinag. Amen? Now, why did Jesus change the name of Simon to Peter? Ayan. Pinalitan po ni Jesus ang name ni Simon ng Peter. No? Bakit? Mapapansin po natin kung bakit pinalitan po ni Lord Jesus ang pangalan ni Simon ng Pedro. Dahil ito po ay declaration, no? Deklarasyon na siya po ay magiging a man like a rock. Ano po ba yung rock? Matigas. Amen? So by reason of his firmness and strength of soul, isang matigas, matapang na tao, parang bato. Kailangan po kasi maging matibay. Kailangan po kasi maging matigas si Pedro. Dahil hindi po mabubuo ang church o iglesia kung magpapatalo siya sa persecution. Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Amen. So mahalaga ba, tanong, napalitan ang name ng isang tao? No? Ang sagot po ay yes. Kung ibig sabihin, kung anuman po yung pangit na pangalan niya, no, ayaw na ibigay sa iyo, kapag nakilala mo na si Lord Jesus, magbabago na po ang tingin o tawag
ng tao sa iyo. Amen po? Amen. So after all, mga kapatid, ano po ba ang mahalaga? Ang tingin po ba ng Diyos sa iyo o ang tingin ng tao? Ano po ang mahalaga? Amen. So kahit ano po ang tingin ng tao, what matters is ang tingin ng Diyos. Amen? Amen. So number 4, ulit po, bringing someone is enough. Pero, mahalaga, dapat mong alam kung saan ka magsisimula. Amen? Saan nga ba tayo magsisimula? Sino nga ba ang una nating i-invite? Sino ang una nating dadalhin sa Lord? No? Sabi po dito, simulan sa iyong Jerusalem. No? Act 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. You will be my witnesses in Jerusalem, in all the Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Yung Greek word po na martus, yun po ay martyr o witness. No? Literally, judicially, witness. Kaso sa husgado para magpatunay, magsalita. No? Excuse po. Kaya po may hearing sa korte, pakikinggan po yung paglilitis. Tama po? No? Kung tama ba o mali ang sinasabi. At dapat ang sasabihin lang ang nakita o na-witness. Walang labis, walang kulang. Kaya at that time, nasa Jerusalem pa sila. Act 1:4, on one occasion, while he was eating with them, sino po yon? Si Jesus, gave this command. Ano yung command niya? Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. So, ang starting point, ang Jerusalem. Amen po? So, iyon po yung starting point. Now, pag sinabing start in Jerusalem, meaning, magsimula ka kapatid, sa pinakamalapit o pinakamalapit sa puso mo. Sino ba yung pinakamalapit sa iyo? Una, ang iyong family. Amen? Ang iyong pamilya. Siyempre, bago ka lumayo, bago ka lumundag sa kapitbahay, sa kabarangay, sa bayan, sino ang uunahin natin? Ang ating pamilya. Iyan ang ating Jerusalem. Amen po? Amen. So take note po natin, Andrew didn't teach a lesson. Hindi nagturo si Andrew. Ano lang po yung ginawa ni Andrew? He brought a person. Nagdala siya. So minsan mga kapatid, ang pinakamalaki mong maitutulong sa ating iglesia, yung magdala ka ng isang kakilala sa ating church. Hindi mo kailangang magturo. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng mga doktrina, kapatid. Ano lang ang kailangan mong gawin? Just bring one. Amen? Just bring one. Kung ilan po tayo ngayon? Sabihin natin 40. Kung bawat isa magdi-desire magdala ng isa, ilan agad tayo? Ilan po agad? 80. Pero,
Nagdi-desire po ba tayo na magdala? Ayaw na po nilang sumagot. Nagdi-desire ba tayo na magdala? Ilan? Isa. Just bring one. No? Just bring one. Nauunawaan po ba natin, mga kapatid? So, tanong po. Ayan. Ito po, nakapaskil dati dyan sa ating wall, sa labas po ng church. Kaso lang, copy paint, natatanggal, hindi na nababalik. Pero pinaskil po ni pastor yan. Why? Para always ma-remind tayo. Ano yung nakapaskil na yon? Basahin po natin. Who would you bring to church this Sunday? Para maukit sa ating mind, sa ating puso, sino ba ang dadalhin ko sa church? Tuwing linggo. Amen? Pag dinala po ba natin sa church, kinino natin sila dinadala? Kay Lord. Sino unang natutuwa? Si Lord. Amen po? Kapatid, tanong ko, gusto mo bang mapasaya si Lord? Gusto mo ba talaga si Lord tuwang-tuwa sa'yo? Basahin po uli natin. Basahin po uli natin. Who would you bring to church this Sunday? Sino? Ayan. Sa Sunday, may kasama na tayo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Iyan po ang gustong-gusto ng ating Lord. No? Mula pa po 2019. Ano na po ngayon? 2026. Nang pinaskil ni Pastor, year 2019. No? So, who are you thinking or bringing instead of trying to teach? Mag-isip po tayo ng isa hanggang 3 tao na malapit sa iyo. Ako po nung unang practice ko, 10 yung sinulat ko. And i-pray mo siya every day. I-pray mo yan. I-pray mo ng i-pray. That would be enough. Sapat na po iyon kay pastor, sa aming mga care leaders na nakapagdala ka ng isa. Yung isa na yan, kapag lumago, malay mo, makapagdala ng 10. Amen po? Wala pong imposible. So, number 5 na po tayo. Ano po yung 5? Basahin nga po natin. Ayan. Gising pa po ba tayo, mga kapatid? Ayan. Let the God's Word do the work. No? Sa Isaiah 55:11, one of my favorite verse, it is the same with my word. I send it out, and it always produces fruit. It will accomplish, sabi po, all I want it to. And it will prosper everywhere I send it. Napakaganda, mga kapatid. Yung send it po sa Hebrew ay yatsa. Sabihin po natin, yatsa. Yan. Shoot forth, spread, no? Uter, bigkasin. So, mga kapatid, ang ating pong trabaho is maghasik. Sabi nga po natin, maghasik. Yan. Ano po ba yung maghasik? Magtanim. No? Pawalan po natin ang binhi ng salita ng Panginoon. Amen? Sabihin mo lang, bigkasin ng iyong bibig, at hindi po ito babalik sa Lord ng walang kabuluhan. Amen po? Ia-accomplish ng Lord yung purpose niya. At
bawat salita na ating ihasik, bawat salita na ating pakawalan, ito po ay magbubunga. Ito po ay magpa-prosper. Amen po? Amen. So lagi po nating tandaan, pag tayo po ay naghasik, bahala na po si Lord sa resulta. Amen po? Amen. Alam niyo po, sabi ni Bill Bright, ayan, mapakaganda po nito, basahin po natin. Success in witnessing or martus is simply taking the initiative to share the gospel to people and leaving the result to God. So yun lang yung ating gagawin, i-share. Yung resulta, bahala na ang ating Panginoon. Amen po? Huwag nating pakaisipin, huwag nating intindihin yung resulta. Dahil iyon po ang trabaho ni Lord. Amen po? Amen. Tatanungin ko kayo, sino dito yung mga farmers? Mga tatay? Sino sa inyo yung mga farmers dito? Ayan, mga magsasaka, no? So, kung meron dito yung nag-organic farming, no? Yung walang halong chemicals. Pag naghahasik ba sila? Pag naghahagis ba sila ng butil? Pinoproblema pa ba nila yung pagpapatubo? Pinoproblema pa po ba? Di na po, no? Tumutubo na po iyan kapag hinagis. Hinihintay nila tumubo, hinihintay na lang nila na lumaki hanggang ito po ay kanilang anihin. Amen? So, minsan pa po, kung hindi kumpleto yung mga chemicals, procedures, kung hindi tumutubo, nasisira ng peste, so ito po ay sa ating pong paghasik ng salita ng Lord, problema ng Lord ang pagpapatubo. Amen? Hindi mo problema. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo problema. Yung problema ng Lord, hayaan mo ang Lord ang gumawa. Amen? Tingnan po natin dito sa Acts, sa Corinthians 3:6. Ayan. My job. Sino po yun? Si Paul or si Pablo. Ano ba yung role ni Pablo? Was to plant the seed in your hearts. And Apollos watered it. But, may sabi, it was God, not we, who made it grow. Amen? So mga kapatid, ang kailangan nating gawin is magtanim. Sabi niyo po, magtanim. Ayan. Magdilig. Mag-imbita at mag-follow up. Amen po? Amen. So kasi mga kapatid, sabi po sa verse 7, talon po tayo, the ones who do the planting and watering aren't important. But God is important because He is the one who makes the seed grow. Sabi dito, hindi mahalaga kung sino yung nagtanim. Hindi mahalaga kung sino yung nagdilig. Sino ang mahalaga? Ang Diyos na nagpatubo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang ating Diyos na buhay, ang siyang pinakamahalaga sapagkat siya ang nagpapatubo. Amen? So verses 8 to 9. The one who plants and the one who waters work as a team with the same purpose. Yet they will be rewarded individually, no? According to their own hard work. So mga kapatid, tingnan natin. Si Pablo, si Apollos, they work as a team, no? Team sila. Iisa ang layunin nila. Pero ang reward po ba as a team? Hindi po. Ang reward o gantimpala mula sa Lord,
individually. No? Kung gumagalaw tayo dito as a team, yung reward, isa-isa. Amen? According to your own hard work. So, meron palang reward. Both ay may reward. Yung nagtanim, may reward. Yung nagdilig, may reward. Kasama rin yung nagpray at yung nagdala. Amen po? Amen. Sabi ng iba, hindi naman po nabanggit yung nagdala, saka po yung nag-invite. Yes, kung hindi po nabanggit, pero kapatid, meron bang tataniman, no? Meron bang didiligan na puso kung walang nagdala at walang nagpray? Di po ba wala? Mahalaga po una yung nagpray, yung nagdala, para mayroong tataniman si pastor at ang mga care leaders. Amen po? So kapwa kasama ang lahat ng gumagawa sa trabaho sa tapat sa ating Panginoon. So we are partners ng evangelism ministry, katulad ko po. Ako po yung head ng evangelism department, no? Kaya ko po bang mag-isa? Hindi po. Ang unang-una ko pong kapartner, ang prayer warriors. Nasaan po yung mga nanay na nagpe-pray? Yan. Taas nga po kamay, be proud. Yan, be proud kasi God called you to pray, to become prayer warriors. Kasi ang power ng church, nandun sa prayerful na mga members. Amen? Amen. So kayo yung nagpe-pray. Every time na hahayo kami, kayo ang nagpe-pray. You are God's field, God's building o church, not ours. No? Halimbawa po sa isang bukid, isa lang po ba ang gumagawa? Di po ba hindi? May nag-aararo, iba yung nagtatanim, iba yung nagpipilapil, iba yung nagsasabog ng pataba, iba yung nag-aalaga. Amen po? Iba-iba. Ganon din po tayo, no? Hindi po pwede na isa lang ang kumikilos sa bahay po ninyo, mga kapatid. Ilan po yung kumikilos? Ilan? Si nanay lang ba? Baka naman maagang mawala si nanay. Si tatay lang po ba? Yung mga anak lang po ba? Hindi po, hindi ba? Lahat po ay kumikilos. They work as a team. Amen po? Amen. So, kaya po, dito rin po sa ating church, no? Kapag kami po ay humahayo, meron po kaming kahit papano ay may dalang merienda. Kung kami po ay dumadalaw sa mga may sakit, may dala po kaming prayer. And at the same time, may konting pambili ng gamot. May dalang konting pagkain. Kaya po, mayroon tayong gastos sa ating pong evangelism. Amen? Subalit po, dun sa mga faithful tither natin, yung mga nagbibigay ng kanilang ikapu, yung nagbibigay po ng kanilang grace giving, yung generous givers, kasi po may gastos sa ating evangelism ministry. No? Wala po tayong sapat na pondo, subalit meron pong mga generous people na nag-aabot. Sister, pandagdag itong pandesal. Pandagdag itong soft drinks. Pandagdag ito sa inyong paghayo. Remember, kapatid, God values
the heart, not the amount. Gaano man kalaki ang inabot mo, ano ang binavalue ng Lord? Our heart. Amen? Ang ating pong mga puso. And God honors faithfulness. Sabi nga po natin, faithfulness. Ayan. Not wealth. Hindi po yung kayamanan natin, yung ino-honor ni Lord. Ano yung ino-honor ni Lord? Yung faithfulness natin sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen po? Amen. So we handle financial struggles with wisdom, prayer, and good leadership. Because good leadership attracts resources. Amen? Dito sa ating church, no? Ang good leadership, ang mabuting pamamahala ng ating pastor, no? Na binibigyan siya ni Lord ng wisdom, it attracts resources. Bakit po wala naman tayong malaking pondo, subalit napakadami nating activities na nagagampanan? Because good leadership attracts resources. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Katulad po ngayon, meron tayong simple gift sa ating mga tatay. Kung titingnan natin, we have financial struggle in this church. Pero bakit? Bawat event, meron tayong naibibigay. Yan po ay dahil sa mga ating mga ka-member, no, na faithful sa kanilang pong pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Malakas na palakpak po. Hindi po sa akin, para sa ating Diyos na buhay. Ayan. Kaya kapatid, galingan mo. Sabi mo sa kapatid, galingan mo. Sipagan natin. Ayan, sipagan natin ang ating ministry dito sa church. Amen? Ayan. So yes, mahirap po talaga bilang ako po nasa evangelism ministry kapag walang financial support. Mabuti na lamang po at meron po tayong mga ilang kapatid na talaga pong nag-aabot, nagbibigay para sa evangelism. No? However, hindi po tayo malilimitahan at mapipigilan pag walang budget. Natandaan po ba natin nung May, ang dami nating event? Youth Fellowship, Water Baptism, Women, ano pa po ba? Mother's Day, Kids Summer Class. No? Kung makikita natin ang ating notebook, wala tayong sapat na budget. Pero sabi nga, hindi malilimitahan ng walang budget ang ating gawain. Why? Because we believe God will always provide. Amen? And where God guides, He will provide. Sa Diyos po ang papuri. So, tingnan po natin ang Matthew 13:23. But the one who received the seed, ano po yung seed? Word of God. That fell on good soil is the man who hears the word and understands it. It produces a crop yielding 100, 60, or 30 times what was sown. No? Iba-iba yung bunga. Iba-iba yung result. Pero, ano yung tiyak? Yung tiyak, magbubunga. Amen? So, ang kailangan lang talaga is magtanim. Sabihin natin, magtanim at maghanap ng tataniman. Amen? Maghanap po kayo ng tataniman. Kami po nila Pastor and Pastor Chris and care leaders ang bahala po na magtanim. Amen po? Malay nyo po, yung na-share nyo pala is matabang lupa. Gaya ni Andrew, no? Nang dalhin po siya ni
Pedro, nandalin niya si Pedro kay Jesus, nadala niya pala isang malaki o matabang isda. No? Isang fisherman na iniwan yung trabaho at naging fishers of men. Amen? So yung lesson po dito, God's Word carries the power. Not your perfection, not your qualification or disqualification. When people hear the Word, it works on their hearts. Amen? Yun po yung lesson natin. Hayaan natin yung salita, yung kumilos sa puso ng tao. Because God's Word carries the power. Amen? Amen. Gising pa po ba tayo? Nakikinig pa po tayo? Malakas na palakpak nga po. Yan, may tanong po ako sa inyo. Ano po ba yung tanong? Pakibasa nga po natin. Do you trust God's Word to do what you cannot? Pag may bagay kang hindi kayang gawin, kaya mo bang magtiwala sa salita ng Diyos? Amen. So kung yes yan, then go and share God's Word or Gospel. So number 6 na po tayo. Ayan. Panghuli na po ito sa simplicity of evangelism. Basahin po natin. You're not the preacher. Ayan. And that's okay, mga kapatid. Hindi tayo yung preacher. May mga tao po sa Biblia na ginamit ang Diyos. Hindi po sila nagturo. No? Actually, hindi nga po nila kailangang magturo. Pero okay lang po yun. Ang mahalaga, nag-iimbita tayo. Meron po akong pakikita sa inyo ng mga women na ginamit ng Diyos. Hindi po sila nagturo, no? And then, ilan po sa women who helped shape the early church. Number 1 po, tingnan natin. Siya po si Lydia. Ayan. Si Lydia po sa Acts 16:14, one of those listening was a woman named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of Thyatira, who was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. Yung picture po niya, ayan. Nakita po ba ninyo siya? Isa po siyang business woman. Ayan. Nagtitinda po siya ng mga purple cloth. Di ba? Yung mga kulay ube. Sino may favorite niyan? Ayan. Yan ang business po ni Lydia. No? Ayan. So, yan po. Hindi po siya nag-preach. No? Sabi po dito, siya po ay businesswoman, matagumpay na negosyante po siya. Pero, nakilala po siya sa Bible. No? Not as a preacher, kung hindi po siya yung, ano po yung ginagawa niya? Pinapatuloy niya sa bahay. No? Sina Pastor Pablo, Pastor Silas, at yung pong mga bagong Kristiyano na walang makain at walang damit. So yung po yung naging ministry ni Lydia. No? Hindi siya preacher. Isa siyang sikat na negosyante. Pero inopen niya po yung bahay niya. Naging hospitable siya. So yung taglay niya is hospitality. Yung sariling bahay niya, pinapagamit niya. Kung ano man yung pagkain niya roon, ipinapakain, hinahain niya, ino-offer niya kina Pastor Pablo and Pastor Silas. Tayo din, mga kapatid. Maaari din po tayong maging Lydia. Why not offer our house? No? Minsan sabihin natin kay pastor, sa care leaders, tara po sa bahay.
Ako po'y maglilitsyon. Merienda lang. Ayan po, kahapon, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Brad Elmo. No? Inopen niya ang kanyang bahay kubo para sa ating mga mens na nag-practice kahapon. No? Ayan. Sana marami pa po na maging Brad Elmo. Susunod naman saan? Yan. Let us offer our house, no? Kahit simpleng merienda lang po yan, no? It's, paggaya natin sa isang napakagandang characteristics ni Lydia. Pastor, sa linggo, maguguluhan tayo sapagkat maraming mag-i-invite. Amen? Amen. Yan. Acts 16:40, after Paul and Silas came out of prison, nakulong po si Silas, saka si Pablo. They went to Lydia's house where they met with brothers and encouraged them, then they left. So meaning, yung kayamanan, yung pera ni Lydia, no, ginamit niya para maging partner ni Apostol Pablo sa ministry. Hindi siya marunong magturo. Pero meron siyang pagkain. Meron siyang pera. Meron siyang bahay, no? Kaya ganito siguro ang sabi niya. Yan, Pastor, sa amin po kayo kumain. Sa amin po kayo magmerienda. Sa amin po kayo mag-dinner after ng music team practice. Amen? Yan, maghahanda po ako at magpapakape Starbucks. Wow! Sino po kaya ang hindi pupunta? Amen? Tanong, are you like Lydia? May puso ka bang katulad ni Lydia? Tingnan, hawakan ngayon natin puso natin. Yan. Tandaan, she's not a preacher, but she wants others to be saved and help her pastor. Amen? Amen. Halimbawa, nasa malayong lugar kayo, di na tayo makapagpunta kasi may trabaho tayo. If you want to be partner in evangelism, you can share your financial assistance, financial support para lumago ang gawain ng evangelism. Amen? Ayan. Sunod po, si Joanna. Ayan. Sino nga ba si Joanna? Si Joanna po ayon po sa Luke 8:3, the wife of Chuza, Herod's business manager. No? Yan. Susanna and many others who were contributing from their own resources to support Jesus and His disciples. Ang ministry ni Joanna, siya po isang business manager. Why? Mayaman si Papa. Mayaman ang Papa niya. So si Joanna, big time. Sino dito yung mga big time? Asan ang mga big time? Yan. Big lang. So big time. Ma-impluwensya po siya. Because of her high social status, her patronage provided essential wealth and likely political protection for the group. Again, si Joanna po, isang example na pinagamit ang kanyang pera, ang kanyang kayamanan to support the ministry of Jesus. Amen? Next po. Tingnan po natin si Mary. Ayan po, si Joanna po yon. Ayan. Si Mary Magdalene and Susanna. Another women. Luke 8:2-3. Mary, si Mary who was called Magdalene, from whom 7 demons had been driven out. No? Joanna, whose husband Chuza was an officer in Herod's court, and Susanna and many other women
who used their own resources to help Jesus and His disciples. No? So, ang kwento ni Mary, ni Susana, at iba pa pong kababaihan sa ministry ni Lord Jesus, they are the inner cycle of female disciples who left their homes to support Jesus' mission. No? Ano po ginawa nila? Iniwan nila ang kanilang bahay para sumama sa misyon ng paghayo. Mga single ladies siguro sila, no? O baka balo, baka byuda. But still, nakakabilib po sila. Hindi sila in charge sa pagtuturo, no? Pero tumutulong po sila sa ministry ni Lord Jesus. Yan po picture. How? Siyempre, dahil po babae sila, saan ba manggagaling ang mga kababaihan? No? Gawaing bahay. No? Pero hindi po sa chismisan. Amen po? So malamang sila po yung tagaluto, tagapalengke, tagalaba, no po? Taga-invite. Ayan. Because they are not the preacher, they want to serve others and help Jesus. No? Yan. Nakita po natin sila Joanna, sila Mary Magdalene, sila Susana, iniiwan nila ang kanilang tahanan to support the mission of Jesus. Tanong, mga nanay, nasaan po kayo? Sino ang gustong maging Joanna? Gustong maging Mary Magdalene? Gustong maging Susana? Iwan natin paminsan-minsan yung ating bahay, sumama tayo sa ating evangelism ministry. Amen po? Amen. Marami po tayong naka-line up na Bible studies ngayong July. No? So next po, tingnan natin. Ayan, yung mag-asawa. Kilala niyo po ba si Priscilla and Aquila? Ayan. Si Priscilla and Aquila, take note po. Ayan. So, sila po ay mag-asawa. A man named Apollos came to Ephesus. He was a Jew born in Alexandria, Egypt, and a terrific speaker, eloquent and powerful in his preaching of the scriptures. Yan. Sabi po dito, makikita po natin hindi naman nag-preach si Priscilla and Aquila. No? Kung hindi, conversational lang po. Kwentuhan lang habang nagkakape, habang nagmimerienda. Relax lang. Kasi nasaan po ba sila? Nasa bahay lang. Amen? Amen. Tingnan po natin yung picture nila. Ayan po, si Priscilla at si Aquila. Yan. Mag-asawa po sila. Sila rin po ay kapartner ng ating Panginoon sa kanyang ministry. Next po. 1826. No? By the way po, ayan, sabi po si Apollos po ay matalino. Marunong, batang pastor po siya. Pero may kulang pa. All he knew was John's message about baptism. Marami po siyang na-miss kay Lord. Kaya hindi niya nakita ang ministry niya at ibang ginawa ni Lord Jesus sa church. So, tingnan po natin dito sa message ng Acts 26, 18:26. He, sino po yung tinutukoy? Apollos, preached with power in the meeting place. When Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and told him the rest of the story. So makikita po natin
hindi nag-preach si Aquila. Nakinig lang po sila. Amen po? So yun po, conversational yung kanilang ginawa. Nagkukwentuhan po sila. So take note po, no? Yung mga kabataan po, nasa ng kabataan po natin? Taas nga ang kamay. Batang isip. Young at heart. Ayan. Yan po, uhaw po sa karunungan. Totoo po yan. Akala po nila, porket graduate na po sila, o nasa master, teacher, Bible school, alam na nila ang lahat. Kaya kung minsan, mapusok, no? Maapoy, paro po, kayan daw. Kahit kulang, kasi kulang pa sa kaalaman. Pero sa tamang gabay at patnubay, nino po ng ating pastor, ng ating mga care leaders, magiging mas okay sila. Amen? Na maging preacher sa kalaunan. No? So tandaan po natin, gaya ni Priscilla and Aquila, naging daan po sila kasi nagsulat sila sa kapatiran, sa Greece, no? Natanggapin po si Apollos. And he was a great help sa mga taga-Greece. Yun po yung support na binigay ng mag-asawa. So malapit na pong mayari, 2 verse na lang. Tagal naman ni Pastora. So kapatid, tandaan po natin, no? Tandaan po natin, you're not the preacher. But that's okay, no? You don't need to preach. Magkwento ka lang. Sino kukwento mo? About Jesus. Ano ang ginawa ni Jesus sa'yo? Paano mo nakilala si Jesus? Paano ka niligtas ni Jesus? Magkipagkwentuhan po tayo. Habang nagmimerienda, habang ang naglalaba, may katabi ka, kwentuhan mo. No? Kung meron naman tayong pera, ayain nating magmerienda sa Jollibee. At habang nagmimerienda, kinukwentuhan natin siya. Amen? And for that, ikaw ay magiging Aquila and Priscilla. Amen po? Amen. So again, para sa ating last verse, 1 Corinthians 3:6. Sana po tumanim ito sa ating mga puso. Basahin po natin. My job, sabi ni Paul, was to plant the seed in your hearts. And Apollos watered it. But it was God who made it grow. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maging Apollo po tayo, magtanim ng salita ng Diyos. Maging Paul, magtanim ng salita ng Lord. Maging Apollo, magdilig at mag-alaga. At hayaan natin ang Diyos ang magpatubo. Amen? So take note mga kapatid, you don't have to preach the message. You help plant the seed and others will water it and God handles the growth. Brothers and sisters, nakaagaan po ba ang point 5 sa'yo? You don't have to preach the message. Napakahirap talagang mag-preach, lalo na po kung walang calling. Amen? Kaya naman, para mabawasan ang pressure po sa puso ninyo, ito lang po ang gawin natin. Just invite. Amen? Invite someone to church on Wednesday and on
Sunday. So for our recap, mga kapatid, mag-recap po tayo, the simplicity of evangelism, number 4. Sabay-sabay po tayo. Bringing someone is enough. Let God's word do the work. And lastly, you're not the preacher, and that's okay. So para po sa ating Macarius challenge po natin for the whole week, invite someone you care the most today. Sabay-sabay po, invite someone you care the most today. One invite can change everything. Don't think too much, just invite, lalo na po yung mahal mo, yung malapit sa puso mo, pwede pong i-text, pwede nating i-chat, pwede nating i-call, or sa mga post mo because you care for them. Tandaan po natin, people don't care how much you know until they know how much you care. Galing po ito kay Theodore Roosevelt. So mga kapatid, let's take the challenge for this week. Again, invite someone you care the most about today. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Inaanyayahan ko po kayo. Father God, our Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful message you have given us, O God. Dalangin namin, Panginoon, yung mga natutunan namin sa simpleng pag-invite, sa simpleng pagsama sa iyong ministry. Gaya ni Lydia, gaya ni Joanna, gaya ni Mary Magdalene, Susana, gaya ni Priscilla and Aquila. We desire, Panginoon, na magkaroon ng puso na katulad nila. Na habang kami ay may lakas, habang kami ay may buhay, meron kaming hininga, mapagamit namin sa iyo whatever resources we have. Meron nga kaming magandang bahay, subalit hindi namin ito napapagamit para sa iyong misyon. Meron nga kaming sasakyan, pero hindi namin ito napapagamit. Meron nga kaming pera, meron kaming talino, pero hindi namin napapagamit, Panginoon. Lord, ano ang silbi ng lahat ng ito? Na kung tutuusin namin, Lord, lahat ng ito galing sa iyo. Wala kaming sariling amin, Lord. Wala kaming sariling pundar. Everything we have, galing po sa iyo. Kaya naman, Panginoon, sa natutunan namin ngayon, Lord, mag-invite kami, mag-invest kami sa gawain, O God. You do not value our wealth. You do not value our position, our status. Hindi yun ang mahalaga sa iyo, Lord. Ano yung binavalue mo? Yung puso namin, Lord. Yung puso namin na handang sumuporta sa iyong misyon. Yung makapagdala kami ng kaluluwa sa iyo. Yung makapaghayo, Lord. Because that is the beat of your heart. Ang sabi mo sa amin, go and make disciple. Yun ang utos mo sa amin, Lord. Hindi mag-enjoy ng para lamang sa sarili namin. Ang utos mo sa amin, the great command, is lumabas kami, humayo kami. At napakasimple lang pala, Panginoon. Minsan nag-overthink kami. Kasi akala namin kami ay magpipreach. Akala namin kailangan namin maging expert, kailangan namin maging matalino. Hindi pala, Lord. Magkaroon lang kami ng puso ng gaya ng binanggit mo na sila Lydia, Panginoon. Sila Priscilla and Aquila. Maging kamukha ng puso ni Pablo, ni Apollos, O God.
Yun lang pala yung magkaroon kami ng puso, Panginoon, ay kaya naming suportahan ang iyong misyon. Kaya Lord, sa oras na ito, we thank you, Lord. Uuwi kami, malinaw ang purpose ng aming pong buhay. Salamat, Panginoon. Muli mong buksan ang puso namin. Kung kailangan mo itong operahan, Panginoon, habang kami nabubuhay, huwag maging huli ang lahat. Yes, salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for this wonderful message, oh God. We give you all the glory and all the praises. Amen. Amen. In Jesus' name. Thank you, Pastora Malu, for that enlightening message. God's word have truly inspired us. Amen po? Amen. Now let's join our hearts and minds together as we offer our offering. May we call on Brother Danjan Manalili to pray for our tithes and offering. Good day, brothers and sisters. May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more like this in our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you on our next videos. Stay super blessed and stay makakayos. Bye! Good day, brothers and sisters. May natutunan po ba tayo